Purihin ang Panginoon, magandang umaga sa bawat isa, sa lahat ng mga kapatiran, sa inyo-inyong mga tahanan. Ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Our church activities, our worship to God will never be stopped by the enemy. So, it's a great privilege also na sa umagang ito ay batiin ko ang bawat sa inyo, mga kapatiran natin dyan sa Lemery, kina Doktora Osi at sa mga kapatiran sa Balayan, sa pamumuno naman ni Pastor Gibo. The blessings of the Lord be upon each one of you. And this morning, we will discuss a very relevant message for us today. And also yung mga taga San Juan, Batangas, taga Palahanan, at yung mga kapatiran dyan sa Maugat West, sa Patrick Garcia. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo at naway ang kalakasan at ang tagumpay ay makamtan natin. This COVID-19 will never overcome the power of God in our lives. So let us put our trust in God without any unwavering in our faith. So manalangin po tayo para sa ating mensahe ngayong umaga. Father God, we are so grateful to you because you are our God. We know you, O God, the most loving and caring and the most powerful God. Wala nang ibang hihigit sa iyo, O Diyos. Kayo po ang lumikha ng lahat ng bagay. Before anything else exists, you exist, O God. Kaya kayo po ang aming pinasasalamatan sa umagang ito. Nawa ang mga salita mo, O Diyos, ay magbigay ng kalakasan sa bawat sa amin, magbigay ng encouragement that in this time of crisis ay meron kaming assurance. Meron kaming assurance of supply from you. We have an assurance of protection from you. And we have an assurance of love, especially na sa lahat ng bagay ay hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ang laban namin ito sa crisis, dulot nitong COVID-19 na ito ay iyong laban, O Diyos. At hindi mo kami iiwan sa gitna ng apoy, hindi mo kami iiwan sa gitna ng baha. Kami ay sasamahan mo, O Diyos. Kaya salamat po. At sa umagang ito, anoint every one of us as we listen to your words. Salamat po, Ama. Ito po ay aming kailingan dalangin ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so, bagamat ang sitwasyon natin ngayon ay tila bagay tayo ay nire-restrict at isinasama tayo doon sa non-essential. So, makikita natin na iba ang pananaw ng mundo sa pananaw nating mga Kristiyano. Sa sinasabi ng Biblia, worshiping God, listening to His words is very important. But to the world's view, it is non-essential. But anyway, kahit na tayo ay hindi magtipon face-to-face, ang salita ng Diyos ay makakapasok sa ating puso. And hindi ito dahil sa may technology tayo, kasi sometimes yung technology ay nag-fail, but because of the Holy Spirit. So let us ask the power of the Holy Spirit na siyang tutulong sa atin sa umagang ito na ang salita niya ay maipasok sa ating mga puso. So, tingnan natin ang ating banal na kasulatan ngayong umaga, dyan po sa Matthew chapter 6, verse 26. Okay, so sinasabi diyan sa Matthew
6:26. If you have your Bible with you, ang kukunin ko na lang yung salita doon na are you not of more value than they? So if you just open your Bible in Matthew 6:26, ang kukunin kong phrase doon ay yung are you not of more value than they? Ang tinutukoy ay yung mga ibon. Kaya sabi ng Panginoon, look at the birds. Look at the birds in the air. Look at the lilies of the valley. So, particularly yung ibon ang binanggit niya bago yung lilies of the valley, na ang mga ibon ay hindi nag-worry. But the point na gusto kong kunin dito ay yung how do you value yourself? How do you value yourself? Because God has given us much value. Someone said, hindi ko matiyak masyado kung ito ay si Billy Graham or si Pat Robertson. Itong mga personality na ito ay mga lingkod ng Panginoon na kilala ng buong mundo. So alin man sa kanilang dalawa nagsabi nito, ito ang sinabi. If I become a president of United States of America, I will go down to a lower level of position. Because for me, being a pastor is the highest position before God. So ito yung realization ng isang man of God na para sa kanya ang highest position na kinalalagyan niya ay hindi yung maging presidente ng isang bansa na kagaya ng Amerika na sinasabi nating superpower, kundi ang sabi niya, being a pastor is the highest position. Being a Christian is the highest level of position in the sight of God. So, how do you value your life? How important is the value of your life? Kasi meron po mga tao na hindi alam i-value yung sarili nila. Madalas minamaliit nila ang sarili nila. Madalas tinitingnan nila ang sarili nila na walang kwenta. Madalas sinasabi nila na meron pang mga taong nagsasabing buti pang mamatay dahil wala namang kabuluhan ng aking buhay. So maling-mali po tayo dyan. Dahil ang sabi ng Biblia dito sa Isaiah 49 verse 16, ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Propeta Isaiah ay ganito, behold, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. So, isipin natin to, no? Itinato ng Panginoon ang pangalan natin sa kanyang palad. Gaano kaimportante ang pangalan mo o ikaw mismo? Gaano ka kaimportante sa Diyos na ang iyong pangalan ay isulat niya sa kanyang palad? Kasi alam niyo, sa lahat ng bahagi ng katawan, ang pinakamadaling makita ay ang palad. Ayan. Hindi yung likod, hindi yung siko, hindi rin yung mukha. Kasi yung mukha mo, kinakailangan umanap ka pa ng salamin para makita yung mukha mo. Pero yung palad mo, ay kitang-kita mo. Kaya, ang ibig sabihin dito ng Panginoon, you are very, very important. Kaya ang pangalan mo sa kanyang palad sinulat. You see how important we are? So, sabi dito, the Lord appeared to him. Sa Jeremiah 31 verse 3, the Lord appeared to him from far away. At ang sabi ito, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Wow. What a great statement from God.
So, ngayon, for further explanation, allow me to use the example of the prodigal son. Yeah, para makita natin how do we value our life. So itong kasaysayan ng prodigal son sa Luke chapter 15, 11 to 24 ay mayroong napakagandang lesson na pinapakita dito paano binigyan ng kahalagahan ng younger son yung kanyang buhay. Okay, so mula dito sa kwentong ito, nakita natin o nabasa natin sa Luke chapter 15, 11 to 24 na itong anak na ito ay anak ng mayaman. Dalawa lang silang magkapatid. Siya yung bunso. At yung panganay ay masipag. At itong bunso ay marahil ay ganoon din. Pero maganda ang kanyang buhay. Sa piling ng kanyang ama, wala siyang pagkukulang sa anumang bagay na kailangan niya. Ngunit isang araw, naisip ng anak na ito na maging malaya sa iniisip niya, sarili niya, maging malaya siya, yung walang magbabantay sa kanya, yung walang sisita sa kanya kung mali ang gagawin niya, yung talagang walang makikialam sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa ng anak na ito ay lumapit sa ama at sinabi, "Ama, ibigay mo na sa akin ang lahat ng aking mamanahin dahil gusto ko nang maging malaya." Pinaparaphrase ko lang po, wala doon sa Biblia. Gusto kong malaya, gusto kong magawa yung sarili kong gustong gagawin, yung masaya sa pakiramdam ko. Kaya ang ama naman, being a righteous father, ibinigay yung karapatan sa anak para doon sa kayamanan, ibinigay ang kayamanan. At ang anak na ito ay lumayo, dala ang kanyang kayamanan, at doon sa malayong lugar, ginawa niya yung kung anong gusto niya. Sa madaling salita, naubos ang kanyang kayamanan. Nung maubos na ang kanyang kayamanan, wala na siyang hihingian sapagkat putol ang connection niya sa Father God, at yung Father God ay hindi niya pinapaalam kung anong nangyayari sa kanya hanggang dumating siya doon sa sumalsad siya sa matinding kahirapan. At dumating siya doon sa punto na pati pagkain ay wala na siya. At ang ginawa niya, pumasok siya, naghanap ng trabaho, at ang nasumpungan niyang trabaho ay tagapag-alaga ng baboy. Doon sa lugar na yon, sa gitnang silangan, lalo na sa bansang Israel, ang baboy ay isang karumal-dumal na hayop sa harapan ng Panginoon. Kaya ang maging tagapag-alaga ng baboy ay pinakamababa, pinakahamak na uri ng trabaho. Yun ang hinantungan ng prodigal son. So tingnan natin yung mga susunod na pangyayari kung anong ginawa ng prodigal son na ito. So dito makita natin na to value ourselves, first of all, ay be with the right person. Be with the right person. Sino ba yung right person sa buhay natin? Sa tahanan, walang ibang higit pa na dapat maging right person sa buhay mo ay ang iyong tatay. Kaya itong prodigal son na ito, being yung kanyang ama, ay isang mayamang ama na righteous father, dalawa lang sila magkapatid, I believe na ito yung right person na dapat kasama nitong younger son. So, pero ang ginawa niya ay iniwan niya. Lumayo siya. At gusto niyang walang makikialam sa kanya. So, ganun din sa atin. Sa church, ang right person na binigay sa atin ng God, because God has provided for us right person, the best person of people
ang ibinigay sa atin ng Father God to guide us so that we will become a better person. Sino po yun? Itong mga taong ito ay appointed by God. Therefore, dahil sila appointed by God, they are anointed by God. Sino itong mga person ito na binigay sa atin ng Diyos? Ito po yung pastor natin sa church, the cell leaders, and the mentors. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, kung walang nagme-mentor sa iyo, kung walang direktang nag-aalaga sa iyo, o ang pastor ay medyo alangan kang lumapit sa kanya, pero meron kang cell leader, meron kang mentor, huwag na huwag mong iiwanan ang mga tao niya. Sapagkat iyan ang inilagay ng Diyos sa buhay mo para gabayan ka at ikaw ay maging better person at sa bandang huli ikaw ay maging Christ-like person. Kaya wag na wag nating iiwan ang ating mga cell leaders, ang ating mga mentor, ang ating pastor. They are the best person na dapat kasama mo. Na dapat kasama. So, yun ang wisdom. Yun ang wisdom na makukuha natin dito sa unang puntos na ito. Be with the right person. Kung natin gayahin yung prodigal son o the younger son na nasa tama na siyang nandun na yung kanyang tamang person na nasa tabi niya, iniwan niya. Yeah. So you should never leave your cell group leader, your mentor, or your pastor. Sila ang gift of God sa iyo. Yeah. So dito sa Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 26, dito ay didescribe ng Panginoon paano maging wise person. Yeah. Paano maging wise person? Sabi diyan sa Matthew chapter 7, 24 hanggang 27, allow me to read this verse to you. Everyone then who hears these words of mine, sabi ni Jesus, and does them, they will be like a wise man who built his house on a rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on a rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Okay, so yung house dito na binabanggit represent life, our life. So gusto natin maging matalino, let us not depart or leave our mentors, our leaders, our pastor. A person who is wise will never go with the wrong person. Yeah. Ang isang taong matalino ay hindi sasama sa wrong person. He will choose a person to go with or associate with. Kaya, the increase of your life values, mga minamahal, mga kapatid, gusto mong tumaas ang value ng iyong buhay, it will depend upon whom you will go with or your companions. Kaya may kasabihan tayo, tell me who are your companions and I will tell you who you are. Yeah. So, pangalawa, na dapat nating i-adapt, base din dito sa kwento ng prodigal son, be in the right place. Be in the right place. So, alam natin, itong anak na ito, this younger son, nasa tamang lugar. Nasa kanyang tahanan.
kasama ng kanyang tatay. Ano yung ibig sabihin ng tahanan dito? It represents the kingdom kung saan tayo talaga inilalagay ng Diyos. So be in the place where your right values in life will be nurtured. Be in the place where your right values in life will be nurtured. So, the younger son lost his right values when he went to a wrong place. Nawala ang kanyang tamang value nung siya ay pumunta sa maling lugar. Ano ba yung mga wrong place? Ang napuntahan ng younger son ay wrong place. Yung lugar ng sugalan, yung warehouses, galaan, gala without purpose, or tambayan at lugar ng mga chismisan. Yun ang mga wrong place. As Christian, hindi tayo dapat pumupunta doon. In the wrong place, you will always find the wrong person. Sino yung mga wrong person doon sa wrong place na napuntahan ng younger son? Andun yung mga sugarol, andun yung mga drunkards, warehouses, andun yung mga addict, nandun yung mga prostitutes, yung mga walang direksyon at pangarap sa buhay. Kapatid, if you want to add values in your life, never go to a wrong place, because in the wrong place, you will always find the wrong person. The younger son had gone to the lowest value of his life. He was a prince when he left his father. Now, he is lower than a slave. Kaya nga ang sabi niya, maigi pa doon sa bahay ng tatay ko. Yung mga slave ay pinakakain. Bagamat sila yung mga katulong, pero sagana sila sa pagkain. Ako ito, kahit pagkain ng baboy, ay pinagtsatsagaan na, sinusubukan ng kain. So, tagapagpakain ng baboy, pinakahamak na hanap buhay o trabaho sa Middle East. Kaya po, tingnan natin, tanungin natin, what is the right place for us? Because we are a people of God, the right place for us is the kingdom of God. The kingdom of God is our home. In the kingdom of God, we find a home. That's the right place for us. It is our right environment. It is our right environment. So, kung ikaw ay isda, saan ka masaya at saan ka magiging malakas at masigla? Siyempre sa tubig. That is your right environment if you are a fish. Ang ibon, ang right environment niya ay ang mga hangin at ang mga puno. At ang mga bulaklak, ang right environment sa kanya ay ang bukid. So, sa atin, our right environment, our right place is the kingdom of God. And the Father God in heaven, the Father na ang trono ay nasa heaven at ang kanyang tungtungan ay nasa lupa, siya ang Father natin. So, another right place for us as Christian, practically, yung ating prayer room, yung ating prayer closet. Sometimes ang gamit ay prayer closet. Kaya yung iba, closet, parang cabinet ng damit yun. No, ang closet, ang ibig sabihin ay prayer room, na kung saan doon mo nakakatagpo ang Father God. Doon mo nakakausap ang Father God. That is the right place for us. Hindi sa sugalan, hindi sa galaan, hindi sa tambayan, hindi doon sa warehouse. At yung right person na kasama natin ay ang mga mentors natin. Spiritual mentors, ang tawag natin sa mga side leader natin ay tatay or nanay, and the pastor ang tawag din natin ay tatay. So, mga minamahal na kapatid, mentoring is another place. Kung may nababalitaan kayong mga mentoring patungkol sa ating Christian life,
better go there sapagkat yun ang right place for us. And the third one, to add value to our lives ay yung doing the right things. So, yung anak, purihin ng Diyos, nakabalik siya sa kanyang right place. Tama ang ginawa niya, doing the right things. Sapagkat nung ma-realize niya na dati siya ay prinsipe na sagana sa lahat ng bagay, yung mga katulong sumasaludo sa kanya, ang tawag sa kanya ay Sir, at siya ay sinusunod ng mga naroon, at ang tatay niya ay kasama niya. Nung mawala siya, nawala ang values niya. Isipin mo, maging tagapagpakain ka na lang ng baboy. Anong value meron ka? Sa lipunan, kung ang katabi mo ay teacher, abogado, doktor, at ikaw ay isang tagapagpakain ng baboy, sino sa palagay mo ang unang igagalang ng mga tao kung ikaw ay nasa hanay ng mga ganun? Eh di syempre yung una, abogado, doktor, teacher. Ikaw, anong tawag sa'yo? So, walang value. Kaya ito na po, doing the right things will add value to our life. Bilang mga Kristiyano, tayo tinawag ng Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon para maging anak niya at mapabilang sa kaharian ng Diyos. At pangalawang tawag, we are called by God to serve Him. So, serving well will add more values to our life. Kasi, ikaw man ay sa leader, ikaw man ay pastor, ikaw man ay worship team members, o ikaw man ay ushers, o ano man ang ginagawa mo, if you will serve well, if you will do your task very well, your value will increase. Your value will increase. Kasi ahangaan ka ng mga nakakakilala sa iyo. At hindi lang mga tao ang matutuwa sa iyo, kundi ang God mismo ang unang magsasabi sa iyo. Ano sinasabi ng Biblia? Marinig mo in the Spirit, sasabihin sa iyo ng God, well done, my child. Well done, my child. So, sa ating paglilingkod, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, mga kamanggagawa, let us serve well. It will add more values to our life. Kung ikaw ay sa leader, palaguin mo yung cell group mo. Gumawa ng evangelism, mag-disciple. Ipadala sa training yung iyong mga members. And then, plan for cell multiplication. Yan ang ibig sabihin ng serving well. Meron akong kakilala na ito ay Bicolano din, taga Sorsogon. Itong kabataang ito ay may hirap lang na pamilya at hindi siya mapatapos ng pag-aaral, so nakatapos din ng high school. Pero naging Christian siya at gusto siya maglingkod sa Panginoon. Nagsimula siya bilang janitor sa church. Kalaunan siya ay nagkaroon ng pangarap na siya gusto niyang maglingkod sa Panginoon. At dahil may pangarap siya gusto niyang maglingkod sa Panginoon, sa araw, yung kanyang mataas na pangarap ay gusto niyang makarating sa Amerika. At siya po'y nagsikap at nakarating nga sa Amerika. Pagdating doon sa Amerika, ay siya ay naging janitor din sa church. At copy-pray. Natanggap niya na mayroon siyang panawagan sa pagiging pastor. Alam po ninyo, itong kabataang ito, na Bicolano, taga Sorsogon, naging pastor sa Amerika, naging evangelist. Dumating ang araw na itong kapatid na ito ay pati mga Amerikano ay nagbabaw sa kanya. Tumaas ang kanyang value dahil po siya ay nag-serve well. Ang pangalan ng pastor na ito ay si Pastor Ray Yarina. Purihin ng Panginoon. Kababayan. So mga minamahal na kapatid sa Panginoon,
God can increase our value. Doon pa lang sa introduction natin ay pinakita ng Panginoon kung gaano tayo ka-valuable sa Kanyang harapan. Tayo lang po ang nagbababa sa ating mga sarili dahil hindi natin alam kung anong gagawin natin sa buhay na ito. Sometimes, yung iniisip natin na kapag tayo naglingkod sa Panginoon ay mawawalan tayo ng kabuluhan. Mali po yun. Dahil ang sinasabi ng Biblia, ang sino mang nagdanais magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito. Ngunit ang sino man na magbigay ng kanyang buhay o nais na mawala ang kanyang sarili alang-alang sa Panginoon ay magkakaroon nito. So the younger son, marahil yun ang kanyang iniisip. Wala, tapos na ako ng college, nandito pa rin ako sa bahay, hindi ko pa rin masunod yung gusto ko dahil nandyan si tatay, kailangan konsultahin ko pa siya kung anong gagawin ko, o kung magtatayo ng warehouse dito sa loob ng compound, baka hindi pumayag si tatay. So, kaya inisip niya lumayo. At nung lumayo siya sa right person, ay napahamak siya. So the father, doon sa kwento ng the prodigal son, represent the Father God. Our Father God is the best person na dapat kasama natin sa buhay natin. Alam niyo, ang mundong ito, yan sinasabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Yung word na binabanggit doon sa John 3:16 represent the human race. Ang sangkatauhan ay tinatawag din world. Ang world na ito, this human race, ay lumayo sa Diyos, iniwan ng Diyos. Kaya po, itong nangyayaring ito, itong nararanasan ng mundo, ang nararanasan ng mga tao sa buong mundo, na crisis gawa nitong COVID na ito, ay ito po ay nagre-resemble din nung karanasan ng prodigal son. Napakahirap po pumapalayo sa ating Diyos Ama. Ang anumang ipinagmamalaki natin, suddenly mawawala yan. Kaya nga ang sabi sa Jeremiah chapter 9 verse 23-24, huwag mong ipagmalaki ang iyong karunungan, huwag mong ipagmalaki ang iyong kalakasan, at lalo na huwag mong ipagmalaki ang iyong kayamanan. Kaya itong younger son na ito ay nandun yung karunungan, tapos siya, kapag-aral siya, andun yung kalakasan, kabataan siya, andun yung kayamanan, dala-dala niya. Pero, ang sabi ng Biblia, huwag mong ipagmalaki ang mga bagay niya dahil lahat yan ay mawawala. At ang sabi doon sa verse 24, ito ang ipagmalaki mo, na makilala mo ang Diyos at maunawaan mo ang kanyang mga kaparaanan. So, purihin ng Panginoon. Ang younger son na nagre-resemble ng mundong ito ay nawa ang mundong ito ay makarealize gaya ng realization ng younger son. Nasadlak siya sa ganong mahirap na kalagayan. Pero naisip niya ang tama. Ano yung naisip niya? Bumalik sa Father God, humingi ng tawad, at makabalik siya sa tamang lugar, yung tahanan nila, at gawin niya ang tamang bagay. So, nung makabalik siya sa tamang lugar, ano pong nangyari sa kanya? Nireject ba siya ng Father God? Hindi na ba siya ipinilang na anak? No. Nung siya'y nakabalik siya sa tamang person, which is the Father. Nakabalik siya sa tamang lugar, which is yung kanilang tahanan. At ginawa niya tamang bagay. Ano yung tamang bagay na ginawa niya? First, ay humingi siya ng tawad. And I believe na pagkatapos na siya ay makahingi ng tawad, dahil siya ay in-restore sa pagiging anak, sinuotan ng singsing, sinuotan ng robe, sinuotan ng sandalyas, at siya'y naging kung ano siya noon, ay gayon din nung siya'y makabalik. Dahil ang Father God sa ganun. Mga minamahal na kapatid, let us add values to our life. Gaya nitong younger son
gawin natin ang tama. Gawin natin ang tama. Purihin ang Panginoon. And adding values to your life will automatically result from fruitfulness. Gusto mong maging mabunga ang iyong buhay, be with the right person, be in the right place, and do the right things. So adding values to our life will automatically result from fruitfulness. Ang fruit po ay dalawa. Inner fruitfulness, ibig sabihin, the increase of our character and spiritual maturity na nagiging dahilan na nagre-reflect yung image ni Christ sa buhay natin. Yung po ay inner fruitfulness. At ang pangalawa, yung external fruitfulness, you will win more souls for the kingdom as a result of your life's testimony. So mga minamahal, in conclusion, let us examine ourselves. Anong sitwasyon mo ngayon? Are you with the right person? Are you in the right place? Or are you doing the right things? As Christian, are you submitting yourself to yourself, self-confidence? Are you recognizing the authority of the pastor in your life? Or are you doing the right things? Are you serving God? Purihin ang Panginoon. It is a great wisdom from God to be with the right people, to be in the right place, and to do the right things. Right things. God bless you, mga minamahal.